Magandang araw po mga kasabwat. Paano madadagdagan ang kita araw-araw? Unang-una, mag-isip ng mga bagay na makapagdaragdag sa iyong income. Tumingin ka sa paligid mo, ano yung problema na pwede mong solusyonan sa iyong komunidad na makapagbibigay sa iyo ng additional income. Halimbawa, dito sa aking sitwasyon ay walang restaurant noong panahon na kami nagtayo ng restaurant sa aming barangay. Kaya ako'y nangarap at nagtayo agad ng restaurant. So yun yung solusyon. Nung dumating ang panahon na wala na po kaming makatay na mga pato, manok at kambing, naisipan kong mag-alaga ng mga manok, pato at kambing dito sa palibot ng bahay. Kaya sinimulan namin ito at nakatulong nga. Hindi na kami naubusan ng mailulutong kambing, manok, pato at iba pang mga hayop. Number 2, mag-isip palagi ng mga paraan kung paano madadagdagan ang inyong income at bawasan ang mga aktibidad na magbibigay sa iyo ng gastos. Or di kaya mas mabuti kung tanggalin mo na yung mga nagbibigay sa iyo ng gastos dahil puro wants lamang naman or gusto mo lang naman ang mga binibiling iyon. And number 3, matuto ka sa iyong mga pagkakamali. Dapat ang pagkakamali ay maging gaya ng isang buto na kapag iyong ibinaon sa lupa, ito ay lalago para sa iyong kabutihan. Mabuti na pag-aralan mo lahat ng mga bagay. Pag ikay nagkakamali, yung mahalagang leksyon dito ay huwag mo nang uulitin. Kapag ka naisip mo ang mga bagay na ito, tiyak lalago ka financially. Ito po ang ilan sa aming mga manok na mga nauna noong 2023 nung bagong simula pa lamang ako mag-alaga ng manok dito sa aming bakuran. Itong aming mga kambing na ito ay inilipat namin sa bundok sapagkat mahirap magkuha ng mga pagkain nila. Walang makain dito sa palibot ng bahay. Dito po sa bundok, Dangina, sa aming barangay. Sa pamamagitan ng determinasyon ay amin pong naparami ang mga manok sa pamamagitan siyempre yung pagbili ng mga sisiw at iba pang mga puhunan. At dahil overpopulated, inilipat namin sa bukid ang aming ilang mga manok. At nakita ko rin na maraming na-overripe na saging, kaya naging inspirasyon ko ito upang gumawa ng sukang saging, tinawag naming oketo. At bago kami nagkaroon ng restaurant ay nagtanim na rin po kami ng gulay, lalo ng mga pichay dito sa aming bakuran. At maganda nung una, nung huli ay marami ng mga uod. At lahat ng mga iyon ay naging inspirasyon ko. Base sa refleksyon at karanasan, mga pagkakamali ay pinagsabay na natin ang manukan, gulayan, restaurant. Dahil ito na po ang nangyari sa ating pichay dati na ating inabunuhan ng urea. Yan, masunog. Papaltan na lang natin ng pichay ulit natin. Magtatanim ulit tayo, magpupula ulit tayo. Ito na po yung mga kasamahan ng pichay na namatay. Buti na lang nakapag-transplant muna ako kahit maliliit pa. I-transplant ko 8 days po ito nung aking i-transplant at maliliit pa nga po, pero at least buhay sila. Mayroong 70 pieces akong naitanim or na-transplant. At para maiwasan ang overpopulation ng ating manukan ay kinatay na po natin pang tinola yung iba nating mga manok. Yun nga lang, sayang yung iba at nangingitlog pa ay nakatay na. Pero ganun talaga dahil kailangan nating mag-adjust para iwas overpopulation at iwas ang magkasakit ang ating mga manok. Ay nagbawas na tayo ng mga manok, pero meron pa rin naman tayong manok sa bukid.
Dahil pakunti na rin ang ating mga itik, mabili ang karne ng itik pag ito'y na-adobo sa gata, ay nagbili ulit tayo sa bayan ng sisiw nito para ito'y ating palakihin ulit. Bilang pagsasakabuhayan ng aking isinishare sa inyo, ay ipapakita ko po ang aktual na sitwasyon ngayon ng aming bakuran dito sa barangay San Agustin sa Bayan Occidental, Mindoro. Ito po ang highway at yan po ang Barugante Restaurant, ang native na kainan sa taas ng puno. Dalawang palapag po yan at pansinin po ninyo yung kainan sa taas ng mangga. Ayan, mula po sa imagination po natin na ito'y dadayuhin sapagkat ito'y naiibang restaurant dito sa bayan ng Sablayan. Kaya totoo nga po, kahit mga taga ibang bayan ay dumadayo dito. Kanina po yung taga-Apura ang dumaan dito at sinadya rin na kumain dito sa ating Barugante Restaurant dahil nasubukan na nila dati, nasarapan sila sa mga putahing native. Marami na po tayong suki katulad ng mga konsyal ng bayan ng Sablayan at Mamburao at iba pang mga politiko. Mga kaibigan natin ay patuloy na dumadayo sa Barugante at mga kamag-anak, ganun din ang PNP, Bucor, DepEd at mga empleyado ng gobyerno at iba pa. Nagtatanim pa lamang tayo, nagpupunla pa, pero itong landscaping na ito ay atin nang inire-ready at nagkamali nga lang tayo sa pag-abuno ng pechay na tinunaw natin yung urea at kinatanghalian, kinaumagahan ay namatay na nga ang ating mga pechay at muli tayong nagtanim ngayon. Ang petsa natin ngayon ay February 18, 2024, araw ng linggo. At ito po yung actual na video. Ito po yung ating mga peking duck, pato at itik. Ayan, marami po yan dati pero pinagkakatay na natin ang iba dahil mahirap din pag marami tayong patutukain. Pero kailangan din na mayroon talaga tayong alaga, mayroon tayong pangkatay kung walang mag-deliver. At ito naman po yung mga bago nating tanim na mga okra. Ayan, nakakatuwang tingnan. Utay-utay na silang tumutubo. Ganyan din sa buhay ng tao. Hindi mo makukuha ng biglaan ang pagunlad. Kinakailangan nasa proseso ito, nasa tamang formula. Katulad ng halaman, iyong itatanim muna at ibabaon sa lupa. Ganon din yung ating pagkakamali. Kailangan ibaon natin sa lupa upang ito ay tumubo. Pagka tumubo ito ay mapapakinabangan din natin. Huwag tayong patatalo sa ating pagkakamali. Tulad ko, namatay yung pechay na inabunuhan ko. Alam ko na sa susunod na hindi na dapat abunuhan yung mga ganong kaliliit pa, lalo't mainit ang panahon. Bagaman napanood ko na magandang abunuhan ng tinunaw na abuno ang mga pechay, depende po pala yan sa sitwasyon. Yun ay mahalaga kong natutunan. At ito rin po ang mga sitaw, ang tataba. Ang ganda ng tubo kasi mataba ang ating lupa. Ito ay mga dumi na halo-halo sapagkat ito'y mga kakawati, dayami, ipa at iba pang mga basura katulad ng mga dahon ng saging, balat ng saging na pinaglalagay ko noon sa ating manukan at patuhan. Patuloy tayong nag-a-adjust para sa ikagaganda ng ating bakuran at para na rin madagdagan ang income. So ganun, mag-isip po tayo ng paraan para tayo makadagdag ng income. Hindi yung puro gastos ang ating iniisip. Bagkos, pag-isipan natin at gawin agad. Ito po'y sinimulan ko agad nung ako'y na-inspire nung magbasa ako ng aklat na Think and Grow Rich na nagsisimula sa isip ang pagunlad, pagkatapos gagawin mo agad at tamang solusyon ang kailangan, tamang formula. Huwag patatalo sa pagkakamali. Laban lang ng laban.